Samantala, bilang chair ng ASEAN 2026, nagsilbi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na peacemaker ng mga bansang Thailand at Cambodia. Ito ay sa idinaos na trilateral meeting kung saan kapwa kinilala ng dalawang bansa ang hakbang ng Pangulo. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Matagumpay na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trilateral meeting ng Pilipinas, Cambodia at Thailand. Namagitan ng presidente sa pagpupulong upang pahupain ang tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand sa harap ng girian sa teritoryo ng dalawang bansa. Ginawa ang trilateral meeting sa sidelines ng ika-48 ASEAN Summit kung saan tumatayong chair at host ang Pilipinas. The Philippines approached this dialogue with utmost respect for both countries, guided by ASEAN's fundamental principles of respect for sovereignty, non-interference, and the peaceful settlement of disputes, as enshrined in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, maraming paksa ang natalakay at ilang usapin ang napagkasunduan. Kabilang dito ang pag-iwas sa mga aksyon na posibleng magpalala sa sigalot, paggawa ng mga hakbang na magsusulong sa kapayapaan at katatagan, at pagprotekta ng dalawang leader sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war. Kapwa binigyang pugay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul ang naging papel ng Pilipinas. Binigyan diin ng dalawang leader ang mga hakbang na ipatutupad sa pagkamit ng kapayapaan. Our discussions focus on de-escalations and trust-building measures to restore and consolidate a functioning framework for lasting peace and renormalize relations. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace. Inatasan ng dalawang leader ang kanilang mga punong ministro na paigtingin pa ang bukas at tapat na dialogo. Pinalawig pa ng 3 buwan ng ASEAN Observer Team na binubuo ng mga representante ng ASEAN para bantayan, iberipika at i-report ang katuparan ng mga napagkasunduan. The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties. Tiwala si Pangulong Marcos na mapayapang mareresolba ng Cambodia at Thailand ang pagkakaiba ng dalawang bansa, refleksyon sa isinusulong ng ASEAN na katatagan at pagkakaisa. Sa ginawang bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Vietnamese Prime Minister Lam Minh Hoong, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na magtatag ng pangmatagalang mekanismo sa pakikipagkalakalan sa bigas. Layo nitong matiyak ang sapat na supply ng bigas sa harap ng nagbabagong panahon. Nagkaisa rin ang dalawang bansa na palalimin ang kooperasyon pagdating sa pagtugon sa transnational crimes, human trafficking at pagpapaunlad ng turismo. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.